Ito mainit na balita. Sa dami ng basketballistang Pinoy na nangangarap makapasok sa NBA, iilan lang talaga ang umabot sa pintuan. Pero kahit hindi nakarating sa regular season, may ilang full-blooded Filipinos na talagang sumubok. Mula workouts, summer league, D-League hanggang draft declaration. Ito ang ilan sa mga Pinoy players na sumugal pero hindi umabot sa pinakamalaking liga sa mundo. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Number 1, Japet Aguilar. Isa ang 6'9" athletic forward mula Ateneo de Manila University, ang unang sumubok na makapasok sa NBA. Year 2012 nang subukan ni Japet na sumailalim sa workouts ng NBA teams na napabalita pa noon na ang team ng Hornets at Spurs ang humawak sa kanyang training. Pagkatapos nga ng training ni Aguilar, which I believe na maganda ang kinalabasan, kaya naman na-draft siya ng Santa Cruz Warriors sa NBA D-League na nagpa-excite sa mga Pinoy na finally, one step closer na lang at makakakita na tayo ng full-blooded Pinoy sa NBA. Siya pa lang din ang kauna-unahang full-blooded Pinoy na nakagawa ng ganung achievements sa larangan ng basketball ng Pinas. Kaso nga lang, after ng 2 preseason games niya sa Santa Cruz Warriors, bigla itong na-waived at inalok na lang na maging practice player. Kaya naisip siguro ni Japet na wala siyang future doon kung practice player lang ang role niya. Kaya nag-decide na lang siyang bumalik ng Pinas. At ayun, ang ending, napaganda pa ang karir niya matapos siyang madraft ng Burger King noong 2009 PBA Rookie Draft. Number 2, Ray Parks Jr. Isa na siguro sa mga masasabi nating mataas ang swerte ng sumubok na makapasok sa NBA ay itong si Ray Parks Jr. Biruin mo, wala man siyang invitation o kahit anumang training camp na nakuha mula Summer League, pero nagtry pa din siyang magbakasakali na makapasok sa Summer League tapos papuntang NBA. Sa sobrang swerte nitong si Parks, kinuha siya ng Dallas Mavericks sa Summer League at nakapaglaro ng 6 na games kung saan nag-average ito ng 3 points per game at 1.7 rebounds. May lumabas pa nga na balita na after daw ng Summer League, nakakuha pa daw ng positive rating etong si Parks sa Mavs owner na si Mark Cuban. Pero after nyan, wala na daw kumontak kay Parks na team para makasama siya sa training camp. In short, pinaasa lang si Parks ng Mavs that time. Dumating yung 2015 NBA draft. After mag-declare nitong si Ray Parks, kahit na pangalan lang ng tatay niya yung bit-bit niya that time, pero nag-try pa rin siya. Kasabayan niya that year sina Karl Anthony Towns na nag-number 1 overall pick para sa Minnesota. Kasama niya sa top 3 nun sina Dilo na 2nd overall pick na napunta sa Lakers, tapos si Jahlil Okafor na galing sa Duke University na kinuha ng 76ers. Yun nga lang, walang Ray Parks na tinawag that time, kaya naman alam na ng mga Pinoy kung saan babagsak si Parks. Kaya ang ending, umuwi na rin siya ng Pinas gaya ni Japet at sinubukan magpa-draft sa PBA. Number 3, Kai Sotto. Kung NBA dream lang naman ang pag-uusapan, malamang wala nang tatalo kay Kai Sotto. Lahat ata ng Pinoy nakasubaybay sa kanya simula pa nung 12 years old to hanggang ngayon, inaabangan pa rin ng marami kung makakapasok nga ba siya sa NBA. Nagsimula yung journey ni Kai last 2022 matapos niyang mag-declare na papasukin niya ang Summer League at i-announced na mag-a-apply siya sa NBA draft. Literal nga na ginulat niya yung mundo that time kasi nga naman from Ateneo High School, stand out, tapos lumipad para mag-training sa US, tapos naglaro sa NBL Australia para sa mas malaking exposure at nag-apply sa NBA Draft 2022. Talaga nga namang magugulat ka sa bilis ng decision making ng kampo ni Kai. First game niya sa Summer League, finally mas malaki yung minutes na ibinigay sa kanya. Kaso, hindi sa loob ng court kundi sa bench. Nagmistulang cheerleader nga lang itong si Kai that time. Tapos sa second game naman, napabalitang may injury pala itong si Kai, kaya daw limitado yung minuto sa game. Dumating yung NBA Draft 2022. Tinawag yung pangalan ni Kai, kaso yung waiter pala sa dining area yung tumawag. Pero kidding aside, walang Kai Sotto na tinawag. Parang naging laban pa nga ni Pacquiao yung NBA draft nun dahil sa daming Pinoy ang nakaabang kung makukuha siya sa NBA. At ayun, Kai Sotto went undrafted that time pero hindi pa rin siya sumuko hanggang ngayon. At inaabangan ang muling pagbabalik niya sa loob ng court sa FIBA World Cup qualifiers at inaasahan na that will be his last chance para magpa-impress sa mga scouts ng NBA. Number 4, Kobe Paras. Si Paras na siguro ang pinakamalakas o masasabi nating pinaka na hype na full-blooded Pinoy na sumubok na makapasok sa NBA. High school pa lang nga to ay nasa Amerika na para mag-aral at maglaro ng basketball.
Maging sa US ay talaga namang sumikat etong si Paras dahil sa mga highlight reels at mixtapes niya sa high school na nagpapakita ng athleticism niya as a 15-year-old or 16 years old that time. Mas lalo pa niyang nakuha ang atensyon ng media at netizens sa US matapos itong maglaro sa Creighton University at Cal State Northridge kung saan siya nagpapasikat ng mga dunks nito sa social media. 2018 na napabalitang papasukin nga niya ang NBA draft. Pero ang nakakapagtaka, kahit isang info about his training camp o workouts para sa NBA draft ay wala. Walang draft entry, no summer league invitations at ang masaklap, umasa lang si Kobe sa hype na hindi naman na-translate sa kanyang NBA pursuit. At ang ending, ayun, balik Pinas si Kobe at halo-halong liga na rin ang napasukan niya sa Asian region at ilang taon na ring nakahayatos sa paglalaro ng basketball. Pero may mga kumakalat na papasukin na nito ang PBA rookie draft ngayong taon. At dahil may panibago na namang susubok na makapasok sa NBA. At yan ay si Kevin Kembao na kasalukuyan ngang nasa US ngayon para sa NBA workout. Meron na naman tayong aabangang full-blooded Filipino player na susubok makapasok sa pinakamalaking liga sa mundo. At sa tingin ko si KQ na ata ang may pinakamalapit sa kusina ng NBA dahil napapabalita nga na 5 o 6 na teams daw ang nagbigay ng invitation kay KQ para sa Summer League. Pero as per latest news sa mga source, parang Sacramento na ang humahawak ng training niya at confirmed na daw ata na maglalaro si KQ sa Summer League sa July 10. Makakasama niya sa training si Gilas veteran Jimmy Alapag na isa nga sa mga assistant coaches ng Sacramento Kings sa NBA ngayon. Sana nga ay maganda ang resulta ng training at workouts ni KQ sa Summer League at malay natin si KQ na pala ang full-blooded Pinoy na unang makakapasok sa NBA. Paniguradong buong Pilipinas na naman ang susuporta at mag-aabang sa journey na to ni KQ.